Pasaring ni VP Sara. O, tanong, may uniteam pa ba? Tinanong si Sara dito. Ha? Kung may uniteam pa, makinig kayo. Eto yung idol ng mga bashers. Andito na. Ito yung idol nyo. Lalo manggagalaiti yan. Ha? O, bakit? Sige. Anong sagot ni VP Sara patungkol sa uniteam? Vice President Sara Duterte nang tanungin siya kung buo pa ba ang unit team. Ano? Ang unity Ano? ay tandem namin nung pagtakbo namin as President at Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun. Ang unit team ay tandem ni Marcos at ni Sara. Paano yung iba? Yung nakikisawsaw. Yung banggit ng banggit kay Marcos. Ito ay utos ni Marcos. Ito ang sabi ni Marcos. Ito ang sabi ng presidente. Anong tawag doon? Sara. VP Sara. Salingkit. Gusto maging presidente pero hindi umataas sa survey? Lahat ginagawa pero ayaw pa rin ng taong bayan sa kanya? Meron kayong kaibigang ganyan, di ba? Pal? Makarelate kayo sa akin. Magagalit na naman yung mga yun kasi sapul eh. Sapul sila dito. Ha? Yung may grupo kayo, tong taon to, sali ng sali, pasok ng pasok. Nagbibida-bida. Pero ayaw pa rin sa kanya. Sino itong taon to? Parang ganyan na. Ang unit team daw si VP Sara at si Marcos. Yun, ang unity. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President and Vice President at pareho kaming nagtatrabaho para sa ating bansa. Yun, na-elect silang presidente, yung unit team at saka vice president. Parehas kaming nagtatrabaho sa ating bansa. Parang binabanatan mo na naman. Binanata. Si Tamba to palagay ko eh. Sige. Sino pa ba? Binabanatan na naman niya si Tamba Luslus. Ibig sabihin, Tamba, huwag kang epal. Parang ganun ang ibig sabihin. Epalitiko ka. Sali ka ng sali, hindi ka naman unit team eh. Nakikisawsaw ka dyan. Tapos kami nagtatrabaho. Meron namang tinatrabaho si Tamba. Yung People's Initiative. Active nga siya dyan. Sa People's Initiative na yan. Bakit? Hindi niya kasi kaya maging presidente. Diretsahin na kita. Yan ang sinasabi ng marami, including your cousin. Hindi mo kaya, di umanong, maging presidente. Kaya gusto mo maging parliamentary. Kaya ang kapal ng mukha mo. Di ba? Magalit na naman kayo. Saling pusa, correct. Ano ba tawag doon? Politiko? Sinabi yan ni VP Sara sa isang event sa Quezon City. Nitong Lunes, nabanggit niyang nagbabalak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, bagamat hindi malinaw kung para sa anong posisyon. Sa isang pareham, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka testing the waters o sinusubukan lang ng bise ang magiging reaksyon ng mga tao. Ayon naman kay Duterte, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa eleksyon. Na misinterpret din daw ang sinabi niyang tatakbo siya. Bukod dyan, nauna nang giniit ni VP Sara na handa siya sa anumang investigasyon. Doon na lang muna tayo. Ito sabi dito. Agutin natin ito. Alam mo kung bakit masama tingin sa kanya ng tao? Bakit daw masama? Siguro, ang kinutukoy niya rito, bakit daw masama ang tingin sa kanya ng tao? Dahil siguro kay Tamba Luslus. Dahil sa inyo, sa paninira nyo mga vloggers, hindi po totoo yun. Kaya ako, ito prinsipyo ko sa buhay. Mapapansin nyo naman, di ba? Hindi ko sinasabing ako tama, sila mali. Hindi po ganun. Posibleng ako mali, sila ang tama. Pero magkanya-kanya kaming style. Iba-iba kami ng style. Meron silang style, meron akong style. Ulitin ko, hindi ko sinasabi ako tama, Sila ang tama, ako mali. Very possible. Kaya lang, hindi ako masyadong yung bakbakan sa away vlogger. Di ba? Or away kasi bakit?
Ako, naniniwala ako, pag may topak ang isang tao, wala kang gawin, magse-self-destruct. Bakit? Yung topak, dala niya na yan, matagal na. Baka hanggang simula bata, dala niya na yan eh. O bakit ko nabanggit yun? Kasi hindi po, ang kasiraan po ni Romualdez ay not because of the vloggers. I really believe, kay may vloggers o wala, si Tamba will self-destruct. Bakit? Tamba nga eh. Ano ba ibig sabihin ng tamba? Yan yung sinabi ni Sarah. In your ambition, don't be tambaluslos. Ibig sabihin, kung ikaw ay may ambisyon, gawin mo ng tama. Huwag kang, huwag mong gawing mali. At nakikita natin, in my opinion, ang mga hakbang ni Tamba, maling-mali. It's beyond mali. Actually, it's beyond repair. Nagkakataon lang na isisiwalat ng mga vloggers na papaaga. Pero kahit walang vloggers, Tamba will self-destruct. Why? Because of his greediness sa kapangyarihan. At ang taong ganyan, nagse-self-destruct. Tingnan nyo. Abangan nyo. Ito pagka meron kayong kaaway, tapos alam nyo may topak, sa gedli lang kayo. Nood kayo. Tignan mo, magse-self-destruct. And you will have the front seat. Anong ibig ko sabihin? Andiyan ka sa harap. Pinapanood mo siya mag-self-destruct. Why? Ang problema niya kasi yung sarili niya. May personality problem. And personality problem, weak character, will surely, sooner or later, will self-destruct. So stand by and watch, get a popcorn, enjoy the front seat. So kung may kayong ganun, enjoy him, self-destruct. Ayan. Eto, si Tamba, nagsi-self-destruct na. Wala na eh. Kitang-kita. Tanong, umaangat ba ratings? May naniniwala ba? Siguro, yung 300 na congressman. Nasabi ni, kasi nabibigyan ng proyekto. Sabi ni Atty. Roque. Di ba? Di ba? Congratulations sa inyo. So, pasaring na naman ito kay Tamba. Alam mo, believe na ako. Sobrang kakapal mo. Parang hindi tinatablan. Matindi yung taon to. Next po tayo.